mga kaulam, same day edit nga ito, same day edit. Kanina lang kami kumain ng asawa ko dahil ako'y nakabreak sa aking pagtuturo. Hindi ako kumain kagabi. Kaya sobrang gutom ko talaga mga kaulam. So itong ulam, ayan, ipinagmalaki ng asawa ko ang kanyang ice egg. Bakit ice egg ang tawag niya? Mukha daw mata. Tapos sabi ko, hindi ice egg yan. Sabi niya, sunny cider. Hindi ka ko sunny cider yan, sunny side up. Diyos ko po, Rode. Tapos ang ulam ko mga kaulam ay buto-butong salmon na maraming bunga ng papaya. Ay, ng malunggay pala. Mali-mali na ako mga kaulam dahil ako'y nagmamadali at may klase pa ako. Talagang ako'y tumalilis lang habang naka-break time ang mga bata at gusto ko rin naman kumain at gusto ko rin naman mabusog. So dahil Friday na nga mga kaulam, kami mag-asawa ay parehas nasa bahay. Hindi siya pumasok dahil ewan ko, meron siyang importanteng gagawin sa kanyang buhay. Sabi kaming kumain pero ayaw ko siyang ipakita sa camera dahil hindi siya nag-ahit. Sabi ko sa kanya, hindi kita ipapakita hanggat hindi ka nag-aahit. Sabi niya, pahabain daw niya hanggang tuhod. Diyos ko po, Rude, daig pang ermitan nyo talaga. Sabi ko, forever kang hindi makikita ng mga tao kapag hindi ka talaga nag-ahit. Siya daw ay tinatamad at nasa bahay lang daw naman. Wala naman daw siyang pagpapapugian. Kako, hindi naman sa nagpapapugi ka. Ako'y narurumi sa iyo pag hindi ka talaga nag-aahit. Talas na talas ng iyong mukha. Ewan ko mga kaulam, gusto ko talaga sa lalaki yung clean, yung malinis, yung walang, syempre mga kaulam ang asawa ko, hindi naman, nasa lahi nila yung may ganyan eh. Kaso gusto ko nga parating clean, ayoko yung merong maraming buhok sa mukha. Pa nagmumukha siyang matanda, eh isang taon naman ang advance na niya sa akin. Isang taon lang ang pagitan naming dalawa mga kaulam. Isang taon kalahati pala. So, ayun na nga, masarap ang kain ko mga kaulam. Sobrang masarap ang kain ko dahil, Diyos ko po, Rude, paborito ko. Sabi ko sa inyo, sa bawat kain ko ngayon, makikita talaga ninyo ang bunga ng malunggay. Mga kaulam, may nagsabi sa akin na ang bunga ng malunggay daw, dapat tutuyuin. Tapos pag tinuyo mo yan, yun daw yung sobrang yung sobrang ganda sa katawan. Marami daw sakit ang napapagaling niyan. Hindi ako, syempre mga kaulam, pag ganyan, susunod lang ako. Dahil wala naman yung delikado dahil plant-based naman yan. Hindi naman yan chemical. So ako mga kaulam, sa sobrang dami kong bunga ng malunggay sa ref, tutuyuin ko ngayong weekend yung iba doon. Tapos bibigyan daw ulit ako ng aking friend, ng aking best friend ng maraming bunga. So ang gagawin ko mga kaulam, tutuyuin ko, tapos bibigyan ko din yung aking ate. Dahil ang ate ko mga kaulam, digat sabi ko sa inyo, ipinapa-check up ko nga. So siguro, baka makakatulong ito sa kanya. So, magtutuyo ako ng marami. Tapos, binigyan ko rin siya ng isang weekend ng maraming bunga. Sabi ko, gulayin at laging kainin mga kaulam, pagkapatid natin, ayaw natin nakikitang may sakit. Ay, ewan ko mga kaulam, hindi ako sa nag-iinarte, hindi ako sa nagpapaka-overacting. Alam ito ng mga kapatid ko na kapag sino man sa kanila ang may sakit, ako'y aligaga. Kahit ang inay mga kaulam, pag ang inay din ay may sakit, para akong babaeng nawawala sa sarili. Hindi ko maintindihan. Sabi ko nga sa sarili ko, kahit ganito na lamang ang buhay, yung hindi marangya, yung hindi mayaman, yung hindi masyadong maraming pera, basta ang mga pamilya ko mga kaulam, wala lamang yung sakit na iniinda o walang sakit na dinaramdam, ako'y pwede nang matulog mga kaulam ng sobrang himbing sa aking buhay. Lalong na mga kaulam, ang aking mag-aama. Diyos ko, pag itong mag-aama ko mga kaulam, ang isa sa kanila may sakit, sila ang nagagalit sa akin. Nasisigawan nga nila ako mga kaulam eh. Dahil hindi ako napapakali, babangon ako, checkin ko sila, maggagawa ako ng mga herbal, paiinumin ko, pakakainin ko. Nagagalit na sila sa akin. Overacting daw ako. Pero ano mga kaulam ang magagawa nyo kung iyon talaga ang aking nararamdaman, na hindi talaga ako napapakali. Masisisi nyo ga ako na doon lumaki ako na ganyan ang pakiramdam ko kapag ang mga mahal ko sa buhay ay may sakit. Hindi ko talaga yan maiwasan. Aligaga talaga ako. Kung makikita lang ninyo ako mga kaulam, kunyari, isa sa mga anak ko may sakit, ay Diyos ko, mga kaulam, kung makikita nyo lamang ang itsura ko, pabalik-balik ako sa sala, sa kwarto namin, sa kusina, sa kwarto namin, sa sala, sa kwarto namin. Nag-iisip ako kung ano yung lulutuin ko para sa kanila, kung ano ipapakain ko. Hanggang sa nagagalit na mga anak ko sa akin, overacting na daw ako. Hindi nila naiintindihan mga kaulam ang aking nararamdaman. Hindi ko rin naman maipaliwanag na talagang gayon ako, na dapat maunawaan nila ako. Basta ayaw nila na gayon ako. Parang sa kanila weird na nakikita nila ako na gayon. Ewan di ko man mga kaulam talaga minsan kahit ang asawa ko mga kaulam nagagalit na sa akin. Sasabihin sa akin ng asawa ko, humiga ka dyan at magpahinga, matulog ka. Huwag kang isip ng isip, huwag kang nagpapakita na parang mamamatay ka na.
Parang ikaw ang may sakit. Lagi ang yan ang sinasabi ng asawa ko. Kapag may sakit ng isa dito sa bahay, parang ikaw ang may sakit. Totoo naman mga kaulam. Kung pwede nga lamang ilipat sa akin ang sakit, para sila masaya, ako kahit na, dahil kaya ko naman ang sarili ko, yung ako na lamang ang magdala, sila dapat masaya, dapat sila, yung hindi ko sila nakikitang nahihirapan.